Yan. Ayun si Kapitan Tiagong yan. Ang kabilugan ng kanyang katawan ay mula sa Diyos. Oo. Yes. Oo naman, yes. Yes na yes. Tama talaga. Oo, tama. Ang kanyang katabaan ay mula sa mga malarata. Ang pagiging malapit ko sa Diyos ay batay sa mga mabubuti kong gawa. Masang-ayon. Iwala rin ako na ginawa ang mga kaya nyo upang magmisa at maging tagapamagitan sa Diyos. Oo, tama ka. Oo yan, pera. Paulit-ulit kayo mag-usapin na kailangan ng aking kaluluwa. Ama namin. Ang aking salaping paggalawin ng lahat upang mabayaran ng mga pulubing o ulit-ulitin ang pagrosaryo sa isang dakot ng pipisuhin. Ayan, Padre, para sa simbahan. Salamat. Palagi ako nag-aabuli para sa simbahan, ngunit kakunti lang ang biyaya na tatanggap ko mula sa Inay, langit. pwede po ba ako mag-aaral? Hindi! Sayang sa pera. May negosyo naman tayo. Doon ka na lamang magtrabaho. Bando at humingi ka ng lalaking anak sa piyesta ng Pascual Bay. Ngayon mong aking anak at ito'y alaga. Ang kutis ni Maria Clara ay nakuha niya kay Doña Pia. Lagi ko siyang nakikita doon sa imahe ng San Antonio. Lagi umiiyak. Kailangan ni Maria Clara pumasok sa kumbento. Kailangan niyang isang pagiging madre at isang istrikto pag-aaral para maging isang religyoso. Paalam Ibarra, paalam Padre Lamas. Para Ikapitong kabanata, pag-uulayaw sa azotea. Mahihinuhang bago pa man mga ibang bansa ang binata ay magkasintahan na sila at mula sa pananatili sa ibang bansa ay muling nanariwa ang naudlot na pagmamahalan sa pagbabalik ni Ibarra mula sa Europa. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Dr. Rizal ang isang matinyas na pag-iibigang na magitan sa dalawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Tapos na ang ating misa, pumayag kayo magpakarami. Salamat sa Diyos. Tia, maaari na ba tayo umuwi? Ay nako, ang pag-ibig nga naman. Mapansin mo pang nangangayaya sa kanya. Ang nga na-observe ko, alam mo ba, itinayo na lang kapag bakit natin sa Maria. Pababakasyonin? Saan? Hindi sila lumigan ng malabot sa San Tia, narinig mo! Santiago daw! Shhh! Tumahimik ka, baka magtatang iyong amala. Masayang-masayang binabanggit ang San Diego. Kakaintindihan ba tayo? Oo, hayaan mo. At dadalaw kami sa Bitario matapos ang Toros de Santos. Kaya may tumigil na karwahe. Oh, baka si Crisostomo na yan. Tara, Tia, dali. Tulungan mo ako mag-test ng pato. O sige, Maria, hintayin mo ako. Teka, baka mahulog tayo sa hagdan. Ano, Santiago? Santiago, ikaw muna bahala ko mausap kay Tima. Mahal ko lahat sa kwartong ito. Tia, nandito na siya. Pitong taon ako naghintay, Tia. Shhh! Huwag kang ingay. Baka marinig tayo sa sala. Tia, sumilip ka, dali! Tia, ang pogi niya! Ay, nako! Maria, makikita mo, susumbo kita sa ama mo. Ay! Ang sakit! Shh, magbihis ka na.
Ibarra. Napakalayo na nilakbay mo. Nakalimutan mo na ba ako sa Europa? Marami magagandang syudad doon at marami ring magagandang dalaga. Paano kita makakalimutan? May pangako ako sa'yo. Isang sagradong sumpa. Natatandaan mo bang nang makita mo akong umiyak sa tabi? Nung bangay ng aking ina? Lumapit ka sa akin, inakbayan mo ako. Sabing nawalan ka ng ina pero higit man akong salumpalan. At hindi ko man lang siya nakita. Di ba nga sa sobrang kalungkutan natin ay sabay tayong umiyak? Natatandaan mo bang minahal mo ang aking ina tulad ng pagmahal mo sa iyong ina? Hindi mo nakita, itinuring ka niyang isang tunay na anak at tinuring mo rin siyang tunay na ina. Nadawa mo rin ang pagmamahal. Kung lugar mapunta, lagi kitang kasama sa alaala. Kaya na Andalvia, alam mo ba na kung nakakapunta ka sa itim na kagubatan o mga mangkaka sa ilog ng Rhine, inangangarap akong ikaw lamang aking kasama. Baliwan bang masasabi mo, pero yan ang totoo. Marami rin ako napupunta ng malalayong lugar. Pero kahit na gano'n, lagi kita naiisip. Kahit na sinasabi ng kura, nakasalanan daw ang laging pag-iisip sa'yo. Marami tayong magagandang karasan ng bata pa tayo. Galit pati tayo sa mga larong bahay. Daan ko kapag natatalo kita sa siklot at songka. Mahina lang yung pitik na ginagawa ko sa'yo kasi baka masaktan kita. Tatandaan mo ba nang lumusong ka sa ilog? Oo, masaya tayong magkasama ng nanay mo habang nilalaban ng mga baro mo. Nawala ka nga noon at pagbalik mo, may dala kang korona ng mga dahon na inordonahan mo ng dalang hita. Ipinatong mo yun sa ulo ko at tinawag mo akong Chloe. Mawa ka rin na para sa iyo dahil na rin sa pakiusap ko. At nang nasira ito ng iyong ina, nagalit ka. Umupo ka sa batuhan at umiyak. Sabi mo pa nga, hindi marunong magpahalaga ang iyong ina sa mga alamat. Alam kong galit ka, kaya tumahimik na rin ako. Hindi ka kumikubo habang naglalakad tayo. Mangiyak-ngiyak ako noon at naisip kong baka sumakit ang ulo mo dahil sa init ng araw. Pinagpitas kita ng dahon ng sambong na inilagay mo sa loob ng sombrero mo. Napangiti ka, kaya hinawakan ko ang kamay mo at nagbati tayo. Heto ang dahon ng Sampung Maria. Ano itago mo? Ito naman yung sulat na binigay mo bago ka umalis. Sulat ko? Itago mo rin. Ano bang sinasabi ko sa sulat na yan? Pwede bang mabasa? Sulat ito ng pamamaalam. Yan ba ang sulat ko bago ako umalis? Bakit? Meron pa bang iba? Maria, kumusta ka na? Kung ako yung tatanungin ay oo. Ngunit gusto na kitang makita. Huwag kang mag-alala. Teka Maria,